Isang beses, ako po ay nakinig sa Panginoon kasi ito po yung gusto kong i-share sa church ngayon, na ang Diyos natin ay masalita. Amen? Siya po ay mahilig magsalita. Nasa Bible po yan. Okay? Sabi po sa Bible, sa Exodus, sa Genesis, Exodus, Leviticus, ang Diyos ang nagsasalita. Pansinin niyo, anong sinasabi palagi? God said to Moses. God said to Moses. Okay? God said to Jacob. God said to Isaac. It is the Lord, the one na nagsasalita. So today, hindi na si Lord masyado naririnig ng mga tao. Bakit? Kasi ang tao ang madalas nagsasalita. Alam mo, ang word ni Moses, pagdating sa Mount Sinai, ano lang ang sabi ni Moses? Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Sabihin mo sa mga Israelita, Opo, Panginoon. Ngayon, baliktad. Lord, bigyan mo kami, sabi na Lord, Opo, ano? Opo. Opo. Okay, so, gusto ng Lord magsalita, pero hindi niya magawa because ang nangyayari, tayo ang nagsasalita. Okay rin yung mag-pray, pero kailangan matuto na tayong makinig sa Panginoon. Okay ba yan? So pag ang Diyos magsalita, tahimik lahat. Amen. Okay? Ganun po ang ating gagawin. Believe me, isang beses po, the Lord woke me up around 4 a.m. At talagang gustong-gusto ng Lord yung ganito eh, na pararangalan natin siya, pupurihin natin siya. Alam niyo ba, pagdating natin sa langit, ang isang unang gagawin natin ay ang magpuri sa Panginoon. Amen. So kailangan dito pa lang sa lupa, huwag niyo lang intindihin kung medyo pinapawisan kayo. Pasalamat nga kayo kasi pinapawisan. Yung iba hindi pinapawisan eh. Sakit yun. Okay, so minsan reklamo tayo, ano ba naman to? Pawis na ako. Okay, wag ho. Kasi pag lumalabas pa yung pawis mo, normal ka pa. Okay, sabi sa katabi mo, normal ka kung pinapawisan ka. Sabihin mo, thou shall not reclams. Okay, reklamo eh. Okay, so ngayong umaga, itutuloy po natin yung ating hindi po natapos na regalo. Okay, so ito po yung regalo natin na tuwang-tuwa tayo na ating niyayakap yung ating salvation. Pero, pag yung salvation mo ay niyayakap mo lang, sa loob nito, Dexter, ay merong pang laman. Tama? Yung laman nito sa loob, yun yung panglaban mo kay Satanas at sa kanyang mga alipores. Bakit? Kasi ang sabi sa Bible, we wrestle not against flesh and blood, Amen. but against spirits, principalities. Isa yun sa i-discuss ko rito na laman. Pero ituloy lang muna natin yung Holy Spirit kasi gusto ko na siyang i-skip, pero sabi ng Lord, hindi pwede. Kailangan maintindihan talaga ng lahat kung ano. So ngayong umaga po, bago ako magpatuloy, gusto ko lang maghanda ang lahat kasi magkaroon tayo mamaya ng baptism with the Holy Spirit. Iba yung baptism in water, iba rin yung baptism with the Holy Spirit. Listen to me. Ang mga alagad before, nung wala pa, nung si Kristo namatay, takot sila lahat. Tama? Nung namatay si Lord, bumalik sa pangingisda si Peter, sila James, sila John, yung iba nagtago. Kaya nung namatay si Lord, nag-gather sila patago. Bakit? Takot sila. But when the Holy Spirit came upon them, nung nabaptize sila ng Holy Spirit, yung mga duwag naging matapang. Amen. Yung mga walang pinag-aralan, tinatalo yung magagaling. Nagkaunawaan po ba tayo? Amen. Mga kapatid, if you are baptized by the Holy Spirit or with the Holy Spirit, what will happen? You will receive power and you will become an effective witness for Jesus. Kanaman? Minsan yung mga kasalanan sa buhay natin, na hindi malis-alis, malamang ang na-receive mo ng baptism sa water lang. Baptism sa water ay repentance lang yon. Manawaan? Okay pa ba ako? Amen. Okay? Mag-amen kayo para hindi tayo magkakawalaan. Sunod lang kayo sa akin. Amen? Amen. Okay. Amen na pantulog yan. Amen? Amen. Okay.
ganun ha, para huwag kayo mawala, nakasunod kayo palagi sa akin. Yung baptism sa water, baptism sa repentance yun. Nag-repent ka lang, wala pang power doon. Ano sabi ni John? Ako magbabaptize sa inyo sa tubig, pero yung susunod sa akin, magbabaptize sa inyo sa Espiritu at sa kapangyarihan. So yung kapangyarihan naroon sa baptism ng Holy Spirit. Pero before mabaptize ka sa Holy Spirit, kailangan mag-repent ka muna. Yun naman yung baptism sa water. Klaro? Klaro tayo? Okay, now. Dito sa gift na to, isa sa precious gifts natin ng Lord, aside sa Bible, ay ang kanyang Holy Spirit. Okay? Tanda ba? Okay? Itutuloy natin kasi hindi po natin natapos sa nakaraan. So isa po sa precious gift ng Lord sa mga believer ay ang Holy Spirit. Ang tanong, ano ba ang function nito sa buhay natin? Bakit siya pinadala ng Panginoon? Yan ang question. Bakit siya pinadala ng Diyos? Alam niyo po, bago pa si Lord napako sa krus, sa John 14, 15, 16, sinabi niya na kung ano ang function ng Holy Spirit. Now, just to give you a background ng nakaraang series natin, part 1, ang sabi po sa Bible, sa Ephesians 1:13 to 14, the moment you receive Christ, the moment you believe in Christ, you are being sealed with the Holy Spirit. So the Holy Spirit will come upon you the moment you believe in Jesus. Teka. Hello. Ayan. The moment you believe in Jesus, ano mangyayari? The Holy Spirit will come upon you, itatatak sa'yo. Sa kailangan i-deposito para ano? Bilang katiyakan. Saan? Garantiya. Saan? Para ang inheritance mo ay ma-receive mo bilang anak ng Diyos. Amen. Yan sa akin. Nung tayo naging anak ng Diyos, tumanggap tayo ng ano? Ng mana. Pakisabi sa katabi mo, mana. Mana. At yung mana na yon ay matatanggap mo lamang kung ikaw ay mayroong tatak ng Diyos. Amen. Ano itong tatak ng Diyos na ito? Holy Spirit. Klaro tayo? Okay? So, kailan dumating to? Nung ikay sumampalataya at tumanggap sa Panginoon. At ang sabi, pagkatanggap mo, itatatak sa'yo to, at ikaw ngayon ay mayroong tatak ng Panginoon, which is the Holy Spirit. Maliwanag ba? Amen. Klaro ba? Amen. Now, ang demonyo ay may tatak din. Sabi sa Revelation, siya rin ay mayroong itatatak. At anong itatatak niya? Ang sabi sa Bible, 666. Now, ang demonyo magkiklaim sa huling araw, ang Diyos magkiklaim din ng Kanya sa huling araw. Amen. Kaya pag i-claim na tayo ng Panginoon, ang hanapin niya una sa atin ay yung tatak natin. Ano to? Amen. Holy Spirit. Kaya pag wala kang tatak nito, ibang tatak ang itatatak sa'yo. Wala po yung sinasabing pastor, yung walang tatak. Hindi pwede. Kailangan matatakan ka ng Holy Spirit or matatakan ka ng 666. Nasa dalawa lang yan. So pag wala kang tatak ng Holy Spirit, automatic 666 ang tatak sa'yo. Amen. Maliwanag ba? Amen. Maliwanag ba? Amen. Now, ano ang function nito? Ano ang function ng Holy Spirit? Ang sabi ng Lord sa Acts 1:8, you shall receive power. Amen. The moment you receive the Holy Spirit, you shall receive power, and you will be my witnesses from unto Judea, Samaria, unto the uttermost end of the earth. Amen. So anong rule nito? Bukod sa Acts 1:8, you will receive power, and you will become an effective witness. Kaya marami, walang ka-power yung buhay. Pag nag-witness, puro na sa utak lang ang iniisip, yung mga memorize lang. Kaya walang power, hindi madala yung mga tao sa Panginoon. Bakit? Kasi magiging effective and powerful witness ka lang pag mayroong ka ng Holy Spirit sa buhay mo. Amen. Now, ang tanong dito ay ganito. Tinanggap mo na ba si Lord? Amen. Natatakan ka na? Amen. Bakit mo parang wala kang power?
Yan ang tanong. Ulitin natin. Tinanggap niyo na si Lord. Amen. Ang sabi ng Bible, Ephesians 1:3, natatakan ka na. Amen. At may garantiya ka na, Montes. Meron ka ng guarantee na ma-receive mo ng inheritance mo. Pero ang tanong, bakit parang wala kang power? Nagets? Bakit pag umatake ang kalaban, parang nilalampaso ka lang? Ang sabi sa Bible, you shall know the truth, and the truth will set you free. Kailangan mas-set free ka ng alin ng katotohanan. Ano ang katotohanan? Salita ng Diyos. Kailangan malaman mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. That is why hindi ka pwedeng magiging witness ng Panginoon pag ikaw ay hindi naka-receive ng Holy Spirit at hindi ka na-baptize ng Holy Spirit. That's right. Eh, Pastor, pwede naman ako mag-witness. Pwede ka nga mag-witness pero walang power. Nagkakanuhan? Yes. Kaya pag nag-witness ka, nagtataka ka. Binasahan mo na ng 4 spiritual laws. Ang tayo makasalanan, namatay si Kristo, tanggapin si Kristo, may buhay na walang hanggan. Sabi ng tao, ang kulit mo, may lakad pa ako. Okay na, sige, paano ba tanggapin? Tapos kamay. Tapos, Lord, tinatanggap kita mo. Tapos na. Ginugulo mo ako eh, may lakad pa ako. Walang nagbago. Bakit? Ang binigay mo, ano? Sistema. Pagkasabi sa katabi mo, sistema. Ang sistema hindi nakapagligtas. But the moment na nag-witness ka with the power and anointing of the Holy Spirit, ang sabi ng tao, kahit may lakad yan, ika-cancel ang lakad niya, iiyak, luluhod sa Diyos yan. Nakuha? Now, you shall receive power and you will become my witnesses. Saan? Sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kasuluk-sulukan ng buong mundo. Saan ba tayo ngayon? Anong bansa natin? Pinas. Okay? You shall receive power. The moment you receive, the Holy Spirit will come upon you. You shall receive power and you will become my witness in Bebris, Taguig, Metro Manila, throughout the Philippines, and even to the whole world. Yan ang calling natin. That's right. Kaso ang problema, hindi natin alam. Kaya ang alam natin, sistema. Turo ngayon, itong turo. Okay? Yung ABC, admit, believe, confess. Sabihin mo na naman, admit that you're a sinner, believe in the Lord Jesus Christ, confess that the Lord Jesus Christ is Lord. Bang! Nagmamadali naman tao, magbira, napagulo dito, ayaw talaga umalis. Andiyan pa, wala na. Andiyan pa, nag-aabang. Sige na, anong gagawin? Admit, makasalanan ako. Believe, I believe. Okay, confess, makasalanan ako. Okay na? Sige, skorbo ka. Alis, walang power eh. Nagkakanuhan tayo, tapos uwi ka, babalik ka sa church mo. Anyabang mo magpatotoo. Alam mo, may sinira na ako kanina, tumanggap siya sa Lord. Hallelujah! Ang tanong, saan siya? Balik sa sugal. Saan siya? Makulit pa rin. Bakit? Walang power! Yes. Nagkakanuhan tayo? Amen. Babago buhay mo pag na-receive mo ito. Amen. Hindi siya ang pinaka-gift. Ang gift ng Lord si Jesus Christ, kapag tinanggap mo siya, may salvation ka. Amen. Mr. Heidi, pag may salvation ka, kasama sa loob ng box ng salvation ay ang Holy Spirit. Amen. Maliwanag ba tayo? Maliwanag? Kaya ito kasama to. Para saan to? Ito yung mag-i-empower sa inyo. Ituturo ko sa inyo ngayong umaga kung ano ang purpose nito. Okay ba? At ngayong umaga, buksan niyo ang puso niyo at sabihin niyo, Lord, nabaptize na ako sa tubig. Ngayon, gusto kong mabaptize sa Espiritu. Bakit? Once na mabaptize ka sa Espiritu, magbabago buhay mo, kahinaan mo mawawala, magiging kalakasan, at pag ikaw ay nag-witness, magugulat ka. Hindi ka naman nag-aral kung saan, pero pag nagbitaw ka, ang sabi ng Lord, huwag na kayo mag-alala, sasabihin niyo, siya na maglagay na sasabihin niya sa bibig mo. Amen. Nandiyan ba kayo? Palakpakan mga natin si Lord. Glory to God. Now, in John 14, okay? Sundan niyo sa Bible niyo mga kapatid para makasabay kayo sa akin, ha? John 14, beginning verse 15. John 14:15 hanggang 17. Okay? Pag nandiyan na po, pakisabi po, Amen. 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 Okay? If you love me, John 14:15, if you love me, keep my commands.
Verse 16. And I will ask the Father that He will give you another advocate to help you and be with you forever. Andiyan ba sa Bible nyo? Ano raw? And I will ask the Father and He will give you another advocate. Tingin sa akin muna. Pag sinabing advocate, tagapagtanggol. Andiyan pa ba kayo? Okay? Nung si Kristo kasama nila, sino tagapagtanggol nila? Si Kristo. Nung umalis si Kristo, hindi si Kristo nawala. Hindi tayo pinabayaan. Kaya nagpadala siya ni Brother Elmer na isang magtatanggol sa iyo. Tingin sa akin, para maintindihan nyo. Kung si Jesus na magtatanggol, pag nandito si Jesus sa Bay Breeze, bilang tao, wala siya sa tundo. Amen. Tama? Amen. Pag si Kristo naroon sa California, wala siya sa Philippines. Yes. Pero pag ang Holy Spirit ang ipadala, ang Holy Spirit na sa lahat ng dako. Amen. Kaya ang sabi niya, lamang kayo. Pag umalis ako, lamang kayo. Yes. Nakuha? So anong ginawa? Ang sabi niya, I will ask the Father to send you another advocate. Sino to? Tagapagtanggol. At to help you and be with you, kailan? Pagisigaw. Tingin sa akin. Oras na sumampalataya ka sa Panginoon at totoo kang Kristiyano na intindihan mo, mananatili ang Holy Spirit sa iyo habang panahon. Amen. Palapakan naman natin si Lord John. Glory to God. Pangako ng Diyos yan. Therefore, Brother Robert, pag ang Holy Spirit nanatili sa iyo habang panahon, mayroon kang kapangyarihan. Hanggang kailan ang kapangyarihan mo? Habang panahon din. Amen. Tara tayo? 17. The Spirit of Truth. The world cannot accept Him because He neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. Amen ba? Nasa atin ang Holy Spirit, nakatira sa loob ng ating buhay. Amen. Tingin sa akin. Bakit ang Holy Spirit hindi masyadong nakakagalaw? Kasi ikaw ang pumipigil. That's right. True. Paano ko siya, Pastor, pinigilan? Una, hindi mo alam. Uulitin ko. Nagkakahirapan na naman tayo. Englishin ko kasi magaling kayo sa English eh. Okay? That is why you're having difficulties and struggles because... Amen. Okay? Kasi minsan nakahirapan tayo sa Tagalog eh. Okay? Isang bagay na hindi, paano mo pinigilan ng Holy Spirit? Una, ano ito? Hindi mo alam. Alam mo yung ka-ignorantehan? Nakakamatay. Pag isabi mo sa katabi mo, yung pagiging ignorante, nakakamatay. Nakalagay na nga, high voltage. Keep out. Lumapit. Anong high voltage? Patay ka. Bakit? Ignorante. Kaya sabi ng Lord, my people perish because lack of knowledge. You should know. Amen. Ano nangyari, Brother Jerry? Nandiyan na sa iyong Holy Spirit. Hindi mo ma-exercise ang power. Bakit? Una, hindi mo alam eh. That's right. Ay, may Holy Spirit pala ako. Amen. Pakihawakan yung katabi mo yung kamay pag sabi mo, ang pagiging ignorante ay nakamamatay. Kaya mukha kang bangkay. Kahit nandiyan ka na sa Panginoon, ang nangyari, parang wala kang power. Pero ang totoo, yung power na taglay mo, kayang magpaguhok kahit ng kaharian ng Diablo. Because you do not know. Yung pagiging ignorante talaga, nakamamatay yan. Yes. That's right. Okay? Nakalagay, silver cleaner. Silver cleaner. Ano yung silver? Makasarap yung silver ah. Sige nga, inumin na natin. Todas ka. Bakit? Ignorante. Hindi ko sinasabi, nagdataon ako na taon, sinasabi ko lang, maraming Kristiyano kahit mataas ang pinag-aralan, kahit na edukado, ignorante pagdating sa Holy Spirit. Why? Because ang alam lang nila, ito lang basahin mo. No, ang Holy Spirit, siya po'y persona, hindi siya puwersa. Amen. The Holy Spirit is just a force. No, He's a person. Amen. He's the third person of the Trinity. Yes. Amen. Are you there? Amen. Third person of the Trinity. So anong sabi? Siya po ay nakatira sa atin. Ngayon kung nakatira siya sa atin, ano ang mangyayari sa atin ngayon? Tingin sa akin.
Nung si Kristo'y namatay, ang bumuhay sa kanya ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Nung siya ay binuhay ng Espiritu ng Diyos mula sa mga patay, siya ay nabuhay na maguli. At ang sabi sa Bible, the same Spirit na bumuhay kay Kristo na napakamakapangyarihan, siyang Espiritong nakatira sa iyo. Kaya sabi sa katabi mo, now you know. You know. Alam mo na. Kailangan mawala mo ng ignorantihan. Ngayon, pag alam mo na nakalagay, high voltage, keep out. Takbo agad palayo. Bakit? Patay ka dyan pag dumingit ka. Huwag tumawid na kamamatay. Tawid pa rin, patay ka. Bakit ka tumawid na matay? Hindi ko kasi alam basahin yan. Ano ba ibig sabihin niya? Patay ka na naman. Pakisabi sa katabi mo, now you know. Tingin sa akin. Napaka-importante nito. Bakit? Ang kalaban mo kasi Espiritu. Espiritu. Yan ang kalaban mo. Now, ang mga espiritong yan ay hindi po mga pipitsugin. Ang sabi po, authorities. Alam niyo ba ibig sabihin authorities? Generals. Principalities. Mga komando. Di ba meron tayong Special Action Force? Mga Marines, mga SAF. Hindi to April, mga private lang. Even ang private sa impyerno ay magaling at trained well. Kaya magtataka ka, Kristiyano, parang ang gulo ng buhay. Bakit? Hindi alam. Nakuha? Pero bakit mayroong mga Kristiyano ang sarap ng buhay? Bakit? Kasi alam nila. Ang unang mapuntuhan ngayong umaga ay hindi yung ano tayo, kundi kung anong meron tayo at anong alam natin. Alam natin nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Tingin sa akin po. Ito, lampasan ko na yung nakasulat ko rito. Itong sinasabi ng Lord. Tingin sa akin. Magsama-sama man ang buong puwersa ng impyerno. Kasama yung leader nilang si Satanas. Pag alam mo na nasa iyo ang Holy Spirit at alam mo kung ano nagagawa ng Holy Spirit sa buhay mo, tapos na ang kanyang masasamang balak at gawain laban sa iyo. Okay, ayos ba? Pero ang Satanas, anong ginagawa niya, Montes? Hanggat maaari, Ben, wag mo tong malaman. Nagkukumahog siya. Talagang pinipigilan niyo, wag mong i-preach. Gusto na binunal, wag mong i-preach yan. Wag mong ipalalaman nila. Hindi mo ako mapipigilan. Amen! Ang sabi ko, hindi mo ako mapipigilan. Hallelujah! Dahil ang ambassadors for Christ ay lalaya at magpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Oh, glory to God. Glory to God. Pinigilan niya ng gusto. Bakit? Alam niya eh. Pag nalaman mo, ano mangyayari? Siyempre, hindi ka na maniniwala sa sinasabi niya. Amen? Amen. Oh, glory to God. Ang sabi po, dito, ang kalaban natin ay Espiritu, so kailangan natin ng, kasi paano mo talunin ang Espiritu, Abel? Ang Espiritu ba, nakikita? Ang Espiritu ba may katawan? O paano mo talunin yan? Magugulat ka. Kaya kanyang sampalin, ikaw hindi mo siya masampal. Kaya kanyang tadyakan, di mo siya kaya matadyakan. Paano mo siya tadyakan? Saan siya? But if you have the Holy Spirit, you have the power to command. You have the power to hit the devil. Why? Because spiritual things can only be handled and can only be overcome with the Spirit of God. Amen. Amen? Amen. So meron kang Holy Spirit. Alam mo na ngayon. Alam mo na. O ngayong alam mo na, simulan mo na. Ang sabi ko nga, pag wala pa ang Diyos, sa Mark 5, ikwento ko lang, nung wala pa ang Diyos, siga ang demonyo. Amen. Mayroon siyang pinoses,
Isang tao, ang laman, ilang diablo? 1 legion o legion of devils. Tiningnan ko kung ilan ang laman noon, 6,000. Ang tagal niya itong katawan na to, kayang magkarga ng 6,000 na demonyo. Kaya pag tinalian siya ng bakal, ng kadena, nilagot lang na parang sinuli. Sige nga, ikaw subukan mo. Kadena, kadena nga lang ng aso, hindi mo na matanggal eh. Ito, nalaking kadena nito. Pangaw, pinagbali-bali. Ang lakas! 6,000 pa naman eh. Siga siya, walang nakakalapit sa kanya. Nakatira pa sa sementeryo, nagwawala. Wala na naglilibing. Paano ka maglibing? Pag matatakbo ka, nagwawala, nananakit. Siga! Nung dumating si Jesus, taglay ni Jesus, ang Espiritu ng Diyos, sumugod! Opa! Sabay luhod. Jesus, Son of the Living God, nandito ka ba para pahirapan ako? Huwag mo naman akong pahirapan. Tingin sa akin. Yung siga, naging kawawa. Amen. Nagmakaawa kay Lord. Tingin sa akin, si Kristo noon, 100% tao, pero may taglay na Espiritu Santo. Tayo ngayon, 100% tao, pero may taglay na Espiritu Santo. At simula sa araw na ito, I decree in the name of Jesus, luluhod ang diablo sa atin. Kaya, magmamakaawa! Yes! Huwag pa ko pahirapan! Bakit? Sa atin siya magmamakaawa. Ngayon, tayo nagmamakaawa. Kaya sinasabi ko nga sa inyo palagi, nagpipray kayo, Lord, pagalingin mo ko sa karamdaman, Lord, itong mga insomnia na ito, Panginoon, insomnia, konsumisyon, ano man ito, dumating sa buhay ko, Lord. Si Lord hindi na gumalaw. Pansin ninyo, studying ka sa akin, baka marami na kayong prayer, ang tagal na, di pa sinagot. Alam niyo bakit? Ayaw niyo talaga sagutin. Bakit? Gusto niya gamitin mo na yung power mo nandyan sa'yo. Sino ito? Holy Spirit, simulan mo nang gamitin. Amen. Makahalata ko kasi sa katabi mo, makahalata ka. Hindi na nga si Lord sumagot sa'yo eh. Bakit? Ba't naman sagutin? Nandyan na sa'yo. Amen. Bakit kita sagutin? Nandyan na sa'yo sagot. Amen. Ayaw na yan? Amen. Naintindihan? Amen. Okay, pagkasabi sa katabi mo ulit, gamitin mo na. Huwag ka na mahiya. Hallelujah. Okay? Now, John 14:18, ano po ang sabi? Oh, hallelujah. Bilisan po natin. John 14:18, ano po ang sabi? I will not leave you as orphans. I will come to you. Pakitagalog po. Sino may Tagalog? John 14:18. Raya, malakas. Hindi ko kayo iiwan na bumulila. Hallelujah. Babalik ako sa inyo. Ano ulit? Babalik ako sa inyo. Babalik ako sa inyo. Abay, tingin mo na. Shh! Dali! Hindi ko kayo iiwan na mangulila. Ano ibig sabihin mangulila? Max, parang hindi kayo namulila, no? Ibig sabihin ako lang nakaranas mangulila. Ano ibig sabihin na mangulila, Stelora? Ha? Ano nangingisay? Walang parawan. Nalulungkot. Nalulungkot, nangungulila. Ay, narinig ako nangingisay dito. Hindi ha. Nalulungkot. Eto, Bicol, namamanglaw. Nagets? Yung bang, you feel all alone. Cast out, cast away. Ikaw lang mag-isa. Ano naman? Tingin sa akin po, bilis. Ang sabi ni Lord, hindi kita iiwan, test na nangungulila. Amen. Nung nawala si Mr. At isipin mo ako na lang mag-isa, hindi kita iiwan na nangungulila. Kaya dapat walang Kristiyano na malungkutin. Amen. Walang Kristiyanong malungkutin. Dapat smile palagi. Bakit? Hindi ka nangungulila. Eto na naman ang problema mo. Hindi mo na naman alam.
Sabi ko ulit, sa pangalawang pagkakataon, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Nakamamatay talaga ang pagiging ignorante. Mantakin mo mamamatay ka sa lungkot, hindi ka naman pala nag-iisa. Ano sabi ng diablo? Nag-iisa ka na. Kawawa ka naman, tapusin mo na buhay mo. Hindi ko kayo iwanan ng ulila. Ako'y, ano sabi? Ako'y babalik sa inyo. Abay, teka Lord. Babalik ka sa amin, Lord. Iumakyat ka na sa langit. Sinong babalik? Babalik siya sa anyong espiritu. At ang sabi, babalik ako sa inyo, hindi sa physical, sa spiritual. Bakit? Alam ko ang laban na spiritual. At ako'y sa iyo. Pag ako'y nasa sa iyo, tapos na ang labanan. Kaya ang laban hindi para sa iyo. Ang laban ay para kay Kristo. Amen. Hallelujah! Palapakan natin si Lord. Glory to God. Therefore, GR, Jesus or the Holy Spirit is the presence of Jesus Christ in us. Amen. Ulitin ko, Sister Ed, di ba mabuti? Jesus or the Holy Spirit is the presence of Jesus in us. Amen. Ang tinanggap mo si Jesus, ang pumasok sa iyo, hindi ang taong Jesus, kundi ang Espiritu ni Jesus na sumasa iyo. Amen. Kaya pag mayroon kang Holy Spirit, siya ang presensya ni Kristo sa buhay mo. Amen. So therefore, Jesus is with you. Amen. Are you happy for this? Yes. Sawayin mo nga yung katabi mo. Ikaw, wag ka nang lulungkot-lungkot, ha? Hindi ka dapat nangungulila. Maliwanag ba? Hindi yung pagkano, nalulungkot ako. Ini-insulto mo ang Diyos niyan. Nandyan pa naman siya nakatira sa iyo. Dahil wala ka na namang alam, nalulungkot ako. Ang sabi ng diablo, halika samayan kita. Kaya tayo sama kayong dalawa. Ang Holy Spirit pa sa ba't di gumalaw? Ang Holy Spirit naman, napaka-gentle niyan. Hindi namimilit yan. Amen. Naintindihan mo? Amen. Ulitin mo, sabi mo, dilatan mo naman ta. Huwag ka nang malungkot, ha? Okay? Kaya nagtataka ka, Kristiyano to, tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin. Makinig po kayo. Pamulusok ng impyerno, iniligtas ni Kristo, dadalhin sa langit, at sa langit, walang hanggang kagalakan, kasiyahan, buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos. Amen. Tapos magtataka ka, malungkot. Naintindihan nyo na? Amen. Kaya nakamatay talaga yung walang alam. Yes. Kahit tuyo ulam mo rito, kangkong, o ano man ulam mo rito, okay lang. Bakit? Hindi naman itong tunay mong tahanan. Nasa langit ako naghihintay. Amen. Kaya walang daan at walang dahilan. Ba't malungkot ako? Amen. Pero dahil hindi ko alam, ano nangyari? Nalungkot ako. Hindi ko kayo kasi iwan ng ulila. Kasi alam na ni Lord eh. Tingin sa akin, 3 years nilang kasama si Lord, attached na sila kay Lord. Kaya at umalis si Jesus, nalungkot talaga sila. Pero sabi niya, wow, di ko yung iwan ng ulila. Babalik ako. Hinanap nila, saan Lord babalik? Bumaba, dumating ang Holy Spirit. Anong sabi nila? Power! Jesus! We know Jesus Christ! Ano nangyari? Nagiging mas maapoy pa sila kaysa nung kasama nila ang Panginoon. Amen. Why? Nung hindi nila alam, balik sila sa pangingisda. Nung hindi nila alam, balik sila sa dati. Pero nung malaman nila, iniwan uli nila, dumiretso na sila. Pag-isabi sa katabi mo, diretso na. So the Holy Spirit is the presence of Jesus Christ in you. Amen. Pag sinasabing you have Jesus in you, yes, I have Jesus in me. Why? Because the Holy Spirit lives inside me. Amen. Pag-isabi sa katabi mo, huwag ka na malungkot. Okay? Kaya pa? Amen. Kaya pa? Amen. John 14:26. Babaybayin natin John 14:15-16. John 14:26. But the advocate,
the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Kanino pinapadala ang Holy Spirit? In the name of Jesus. Will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Anong trabaho ng Holy Spirit? Shh. Tuturuan ka niya ng ano? Ng lahat ng bagay. Amen. Ulitin ko, anong trabaho ng Holy Spirit? Tuturuan ka niya ng ano? Ng lahat ng bagay. Amen. Amen. Anong alam mo lang? Holy Spirit, magtutulong ng spiritual. Hindi! Di ka marunong sa math? O may mga problema sa mathematics? No, ako lang talaga may problema sa mathematics. Hiyang-hiya naman ako sa inyo, no? Ibig sabihin, magaling kayo sa mathematics. Isa lang masasabi ko, nakakamatay. Pastor, grabe naman yan. Tingin sa akin. Remembered ko to. Nung college ako, di ako marunong mag-English. I-speech yung aming subject. At ang sabi sa amin ng teacher namin, mag-present kayo, kahit ano, speech, whatever. Sabi ko, naku, naku na pumasok, kasagsagan ko sa init sa Panginoon noon. Amen. Sabi ko, magpipreach ako, kapuputok lang ng pinatubo. Hallelujah. Sabi ko, ito ng pagkakataon. Kaso problema, English. Sabi ko, ma'am, mag-speech pa ako, pwede Tagalog. Ako pa, Mr. Rama, niloloko mo. Speech ito, English. Takbo ako sa isang room. Holy Spirit. Di ko pa kakilala si Holy Spirit, Lord. In Jesus' name, Lord, tulungan niyo pa ako. Gusto ko mag-preach, kaso English eh. Nabasa ko, huwag kayong mag-alala sa sasabihin niyo. Totoo, hindi ako marunong mag-English. Kaya akala mo, spiritual lang, pagharap ko. Ay, hallelujah. A pleasant good afternoon to everyone. I stand before you in the name of the Lord Jesus Christ. I just want you to know that the love of God, ang lupit eh. If you want to receive the Lord today, you will begin to have an eternal life and you will be with Jesus forever. Maniwala ka. May I request everyone to please stand with me. And if you want to receive the Lord, lift up your hands and follow and repeat after me. Lord Jesus, tumanggap lahat eh. Tsaka nag-iba parang may power ako ng ano itong kapang hindi ko hallelujah. Talaga ba yung lumalabas eh? Sabi ko lang parang hindi na ako ito ah. So gusto ko naman. May pag-ganun-ganun pa eh. That the Lord loves us. I know that every one of you is aware of what's happening in Pampanga. A volcano erupted. Alam mo, tumayo lahat, tumanggap, umiyak. Amen. Palakpakan. Alam mo grade ko? Flat 1. Praise God. Grabe, galing mo bro. Takbo ako sa siya, inulit ko. A pleasant, Bisaya na eh. A pleasant everyone. So kung di ko na maulit, it is the Holy Spirit. Tingin sa akin. Tuturuan ka niya. Tingin sa akin. Dumating siya, hindi lang magdala ng spiritual, pati sa negosyo mo. Pag kulang ka sa kaalaman, magbibigay siya ng karunungan. Kahit sa trabaho mo, hindi mo alam kung paano sistema, humingi ka ng tulong sa kanya, maaayos na. Amen. Are you there? Amen. Sa pamilya, lahat ng aspeto, alam ng Holy Spirit kung paano niya gagawin. Bakit? Diyos siya eh! Amen. Napakan natin siya. Ano gagawin niya pa? He will remind you of what? Everything that the Lord Jesus Christ has said to us. Amen. Tingin sa akin. Ano na naman naisip nyo rito? O baka na naman kukuryente na naman kayo. Ganito lang yan. Lahat ng pangako ng Diyos para sa iyo
sasabihin at i-remind ng Holy Spirit. Amen. Kaya pag ikaw ay natatakot sa bukas, mag-remind siya. Alam mo ba, Dexter, ang sabi ng Lord, He will never leave you nor forsake you. Holy Spirit, saan yun? Sasagot din, Hebrews 13:5. Nasa trouble ka ba ngayon? Alam mo, Oliver, sabi ni Lord, God is my refuge and a very present help in times of trouble. Saan yun, Lord? Psalms 46:1. That's right. Kaya ang nangyayari, imbis na mangatal ka sa takot, imbis na magulumihanan ka sa bukas, ano nangyayari? Dahil ang Holy Spirit nagpapaalala sa iyo, ano nangyayari? Lumalakas ka at hinahamon mo pa. Ano bukas? Bakit ngayon hindi ka pa dating dumating ka na ngayong bukas? Kahit ngayon pa dumating ka na, bakit? Kaya na kitang harapin. Amen. Ayun eh. Amen. Grabe ang trabaho ng Holy Spirit na ito sa atin. Pero nakamamatay pag hindi mo alam. Ulitin mo ulit, may panlilisik sa mata, nakamamatay talaga ang kaignorantihan. The Holy Spirit will teach us all things. Amen. I said all things. Spiritual, emotional, physical, material, Amen. financial. Lahat yan. Amen. Ang dating ba namatay lang si Kristo para maghirap lang tayo ngayon? Hindi. Ha? Hindi. Tumingin ka sa akin, huwag kang pumigil. Kung hirap ka sa buhay mo ngayon, tapos na-save ka na ng Panginoon, ibig sabihin, namatay si Kristo, yan lang ang abutin mo? No. Ulitin natin, lagyan natin ng magandang senaryo. Namatay na si Kristo sa'yo, namatay sa krus ng Kalbaryo, sumampalataya ka sa'yo, tapos tuyo lang ulam mo. Alalain pa natin, namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, mula langit na napakalayo, bumabad sa lupa na napakaliit ng mundong ito, namatay siya sa krus para ano, at ganyan lang, para mabigas. Will ba ni Lord yan? Sumunod kayo. Will ni Lord yan? Hindi. Pero dahil hindi mo alam, tinanggap mo na itong katwiran ng mga walang alam. Tamahan ka sana. Di bali mahirap sa lupa. Mayaman naman pagdating sa langit. Maniwala ka sa akin o hindi. Pag dumanas ka ng hirap sa lupa, yung pagtakal mo sa ano mo, sayat. Yung pagtakal mo sa bigasan mo, sumasayat. Tama, Brother Jerry? Yung pagtakal mo, pag-angat kalahati na. Tapos pagtanong mo sa asawa mo, ano meron pa tayo dyan? Meron ba ka mo? Ano? Tanong mo? Ano meron? Wala. Anong meron tayo? Wala. Yung wala, meron tayo. Ay sinasabi ko sa iyo, magugulumihanan ang buhay mo. At hindi mo masasabing, Diyos ko, napakasarap maging Kristiyano. Patikin! Gusto yung patikin? Ang gusto nyo ba ito patikin? Eh di ko pabubuksan sana, pero magpapatikin ako ng isa. Anak pa tayo ng Diyos. Anak pa tayo ng Diyos. Ano mang pag-aari ng Ama natin, atin din. Kaya sa akin, ang sabi sa 24:1 ng awit, the earth is the Lord's, and the fullness thereof. Lahat, ang buong mundo ay kay Yahweh, at lahat na naroon ay bawang Kanya. Anak pa tayo ng Diyos. Therefore, ating lahat kung anong meron siya. Eh bakit? Bakit sumasayat? Alam niyo bakit? Hindi mo alam. Okay, wala yung sabi sa katabi mo, medyo hawakan mo sa balikat-balikat na ngayon. Papunta sa liig yan, balikat muna. Okay? Nakamamatay talaga. Hindi mo alam. Okay, balikat na yan ha. Mamaya itutudo natin sa liig para matuto. Okay? Nagkakaunawaan tayo? Si Sister Aura, tuwa-tuwa kasi walang sisakal sa kanya sa dulo. Okay? Nagkakaunawaan ba tayo? Ang importante lang, malaman mo lang ngayong araw na to. Right there? So, anong sabi? The Holy Spirit will teach us all things. Huwag kayong magtaka. Kung ano nang meron ka ngayon, diyan ka na magsimula. Kung pumasok ka sa call center, hindi mo alam kung paano gawin. Holy Spirit.
Amen. Bago trabaho mo, masyadong marami trabaho mo, Holy Spirit. Amen. May problema ba sa sitwasyon? May problema ba sa relasyon? Holy Spirit. That's right. Everything, Holy Spirit. Amen. And He will remind you of everything. Ano bang sinabi ni Lord? Ano bang pangako ng Lord? Nandito ako sa kagulumihan. Ano bang pangako ng Diyos? Ano sabi ng Lord? Do not worry. Matthew 6. That's right. Amen. Eh mukhang magkakaroon daw ng ano, ang tawag dito. Magbabawas daw ng tao doon sa trabaho kasi hindi kumikita ang kumpanya. Paano to? Holy Spirit. Amen. Amen. May report ka ba na hindi mo magawa-gawa? Ang hirap talaga ng report na to. Pag ito dumating, talagang halos matiten ako. Natitense na ako. Paano to gagawin? Holy Spirit. Ano sabi sa katabi mo? Holy Spirit. Kaya ba? Now, let's look at the work of the Holy Spirit. John 15 na tayo. 15. Verse 26. When the advocate comes, and I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father. He will testify about me. Are you there? Tingin sa akin. Sa mga huling araw, marami ng mga bulaan. Amen? Amen. Tingin sa akin. Hindi ka madadaya ng bulaan. Bakit? Pag alam mo na ang Holy Spirit nasa iyo, kahit gaano ka mukhang anghel yan, kahit gaano ka tikas ang barong yan, That's right. Amen. kahit gaano kaganda ang walok ng buhok niyan, at gaano kakinis ang kutis niyan, pagbulaan niya, alam mo. Amen. Bakit? Magtitestify ang Holy Spirit na nasa iyo. Sasabihin niya, bulaan yan, bulaan yan, bulaan yan. Amen. Sasagot ka pa, ang ganda ng walop eh, parang dinilaan ng baka eh. Bulaan yan, bulaan yan. Eh, Bible din ang kinukot. Si Satanas man ay nagkukot din ng Bible. Ano mangyayari? Hindi ka madadaya. Amen. Kaya ang mga tunay na Kristiyano na alam ang kanilang pananampalataya at alam ang gift na ito, hindi sila kailanman madadaya. At bagkus patuloy na lumago sa pananampalataya sa Diyos, samantalang tumatagal, hindi siya humihina, siya ay lumalakas. Palapakan natin sa Lord. Glory to God. We must be led by the Holy Spirit to ensure we are in the right track with God. Amen. Sina-challenge ko po kayong lahat na narito. Kahit ako, subukin nyo ang pinipreach ko. Amen? Amen. Baka sabihin nyo yung pastor namin, di naman parang lahat sinasabi niya, siya lang tama eh. Basahin natin sa Bible. That's right. Inahamon ko kayo, subukin nyo rin ang pinipreach ko para magkaalaman kung totoo o hindi. Huwag nyo na akong tanungin kung kayo talaga ay pinapangunahan ng Espiritu Santo. Tanungin nyo ang Espiritu ng Diyos na nasa inyo at sabihin nyo, yung Pastor Wilson ba na yan? Bulaan hindi. Sasagot siya at sasabihin niya, Amen. Hallelujah! Lapakan natin si Lord. Glory to God. Verse 27, 15:27. Follow me. And you also must testify, for you have been with me from the beginning. Rhea, pakibasa nga Rhea. 15:27. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimulaw kayo kasama ko na kayo. Tingin mo na sa akin. Ano daw? Ang Holy Spirit mag-testify para sa Diyos. Amen. At dahil na-confirm mo na siya ay nasa iyo, ikaw rin ay mag-testify para sa Diyos. Amen. Bakit daw? Kasi kasama ka na niya. Yes. Noon pa mang simula. Sabi, teka, ilang taong ka lang ba? 24 ka lang, iba't kasama ka niya nung simula. Alam mo saan sagot niya?
yan? Gusto malaman yung sagot? Ay, ang bagal yung sumagot. Amen. Ephesians 1:4. Basa, bilis. Yan ang sagot dyan. Ephesians 1:4. Nandiyan pa kayo? Nandiyan pa kayo? Gusto ko namang ng matibay sagot. Asa? Malakas. Ephesians 1:4. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirap na niya tayo bago panilikha sa Amen. Hallelujah. At walang kapintasan sa harapan niya. Yes, Lord. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Tingnan sa akin. Sangitin mo na. Ano ibig sabihin? Hindi pa ginawa ang mundo. Naroon ka na sa isip ng Diyos. Ulitin ko. Hoy, ambassadors for Christ, people. Wala pang mundo. Nasa isip ka na ng Diyos at pinili ka na niya. Para ano? Para mag-testify ka sa Kanya. Para sabihin mo, ang Diyos ko buhay. Bakit? Wala pang mundo. Pinili na ako. Tingin sa akin, yung paano nangyari sa buhay ko pangit? Charge to experience na lang yan. Ibigay mo na lang kay Lord yan. Amen. Magsimula ka na ng bago. Bakit? Ito na ang araw ng iyong breakthrough. Kaya sabi sa katabi mo, araw ng breakthrough mo ngayon! Hallelujah! God will testify. Alam niya kung yung kaharap mo. Diba? Gusto niyo ba yun? Alam mo yung kaharap mo kung sa Diyos o hindi. Ano nga yung mga naloko? Budol-budol ba yun? O baka maya iwanan kayo ng isang bag na salapi. Dexter, pakihawak mo. Sa ibabaw, nalagyan niya bang ng 1,000. Tapos ganyan kakapal. Sasabihin, 2 million ito. Pakihawak. Pero baka alis ka, akin mo ng wallet mo, cellphone mo, tsaka mga ibang mahalagang bagay. Baka umalis ka eh. Hintay ka naman. Walang alam eh. Kaya nakakamatay talaga pag walang alam eh. 5 oras na di pa siya bumalik. So na-tempt ka na. Pagtingin mo, nakalagay January 1, January 2, January 3. Kalendaryo pa lang. 1,000 lang sa ibabaw. Tapos ko January 1 hanggang December. Nakakamatay talaga pag walang alam. Amen. Pero paglapit pa lang sa'yo, ang gagamitin pa naman ito madalas matatanda. Kasi di ba tayo mga Pilipino, pag matanda lumalapit, respeto. Tama? Ngayon, pag alam mo, palapit pa lang, sabihin na ng Holy Spirit. Holy Spirit, ano to? Demonyo. Demonyo. O, paglapit pa lang, pwede ba pahawak itong ano? Gusto may hampas ko sa'yo? Amen. Amen. Ba't mo alam? Holy Spirit. Tamo, hindi ka madadaya. Pag mayroon ka Amen. Pwede mo magbigay mga tagapasadors for kasi sa malakas ng palakpak sa Diyos mo. Hallelujah! Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord. John 16. Nasa 16 na tayo ha, mabilis mga kapatid. John 16 verse 7. But very truly I tell you, huwag nyo kasi kalisin ang kamay nyo dyan sa John. Lipat-lipat lang yan. Okay, but very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. Amen? Blessing ang Holy Spirit. Amen? 16:8. When He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Wow! Anong gagawin ng Holy Spirit? Conviction. Pagkasabi sa katabi mo, conviction. Ano ibig sabihin ng conviction sa Tagalog? Iko-convict ka. Ano na lang? Konsensyahin ka. Di ba pag meron kang ginawang masama? Di ba pag meron kang ginawang kasalanan? Pinalalahanan ka pa ba? Sino sa inyo ito nakagawa ka ng kasalanan na lungkot kayo? Amen. Yung bang palagi mayroong magsasabi, mali ang ginawa mo. Holy Spirit yan. Amen. Pero pag mayroong nagsabi, tama ginawa mo, buddy. Very good. Tuloy mo lang yan. Aasenso ka dyan. Malamang. Murado yun. Maliwanag ba? So, ang trabaho niya, iko-convict ka. Pag ikaw ay may conviction pa, purihin ang Diyos. Pero pag kalyo ka na, delikado na yan.
Okay? Saan tayo i-convict? The Holy Spirit, one of the function of the Holy Spirit is to convict people of sin. Kaya pag mayroong kasalanan, hindi natutulog. Ulitin ko. Pag mayroong kasalanan, hindi natutulog. Pero pag may kasalanan ka, sarap ng tulog mo, alam mo na kung kanino ka. Pakita mo yung katabi mo. Nakakatulog ka ba ng masarap? Pag may kasalanan na nakatulog ng masarap, delikado yan. Pero pag may kasalanan at hindi na pagtutulog, pabor yan. Amen. So, ang sabi rito, John 16, 9 to 11. About sin, because people do not believe in me. Tingin sa akin, paano mag-convict ang Holy Spirit? Patungkol sa kasalanan, ano ang kasalanan sa mata ng Diyos? Tingin sa akin, ang kasalanan sa mata ng Diyos ang hindi ka sumampalataya kay Jesus. Kaya yung mga taong hindi sumampalataya kay Jesus, nagkasala laban sa Diyos. Why? Because Jesus had been sent by the Father to redeem and to save us. Diba? Kaya mga ayaw kay Jesus, delikado yun. Iko-convict ng Holy Spirit. Verse 10, 16:10. About the righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. Magko-convict ka ng Holy Spirit about righteousness. Christian ka na. Bakit ganyan ang buhay mo? That's right. Iko-convict ka ng Holy Spirit kung namumuhay ka na matuwid o hindi. Amen. Kapatid, maaari ba ako makiusap? Pag mali ang ginagawa natin, kinukonvict ng Holy Spirit, pakinggan mo kagad. Alam niyo bakit? Pag hindi mo siya pakinggan, isang araw hindi na siya mangusap. At ang pinakamasaklap sa buhay ng Kristiyano, yung hindi ka nakakausapin ng Holy Spirit. Amen. Habang kino-convict ka pa ngayon, makinig ka na, kapatid. Pag sabi sa katabi mo, makinig ka na agad. Kung mayroong pinapaiwanan sa iyo, Lord, iwanan mo na agad. Huwag ka nang, Lord, kasi, wala nang kasi. Iwan agad. Amen. Amen. Paano pag iniwan ko? Ano na mangyari? Huwag ka mag-alala, Diyos siya. Ulitin mo, pag may pinabitawan sa iyo ang Diyos ngayon, huwag ka nang magtagal, bitawan mo na kagad. Paano pag binitawan? Ito makinig mo. May Bible study sa bahay nila. Yung nanay niya, sandado, sarado, kandado, sementado, asfaltado. Dito. Okay, dito. Ano ibig sabihin? Patay. Talagang patay ang mga sinasamba, patay na Diyos. Now, nagpapasok siya ng Bible study. Ang supply ng kanilang pagkain at pangailangan galing sa nanay sa Amerika. Nung malaman ng nanay na nag-Bible study sa bahay, long distance direct from the USA, itigil mo yung Bible study na yan dyan sa bahay ko. Dahil kung hindi, cut off ang suporta mo. Pow! Anong ginawa? Pagdating ng pastor, tumawag na ni oh, kumusta siya? Itigil na raw natin ito. Huh? Bakit? Kasi mawawalan kami ng suporta pag pinagpatuloy ito. Kinat off. Nung kinat off, nagkahirap-hirap. Lala. Amen. That's right. Putulin mo lahat. Amen. Amen. Ipasura mo lahat. Huwag lang ang salita ng Diyos. Amen. Because heaven and earth will pass away, but the Word of God will remain Amen. forever. Yes. Babagsak lahat. Pag nakakapit ka sa salita ng Diyos, babagsak lahat ng ating kinakataya. Amen. Ngayon, matanda na si nanay. Pag matanda na, wala na trabaho. Wala na trabaho, wala na suporta. Paktay sila. Ulitin ko, hindi nyo kuha. Tanda na si nanay. Wala na trabaho.
Dahil wala trabaho, wala nang kita, wala suporta, patay. Amen. Eh kung hindi mo pinutulan salita ng Diyos, hanggang ngayon, may lechong ka pa, may lechong manok, andyan lahat, charap-charap, charap-charap. Amen. Dahil putol mo, reject mo, patay ka. Sabi-sabi sa katabi mo, huwag kang patay. Liwanag ba? I-reject mo na lahat, huwag lang ang salita ng Diyos. I-reject mo na lahat, huwag lang ang will ng Lord. Amen. I-reject mo na lahat yung boyfriend na yan, girlfriend na yan, ang friend na yan, ang friendship na yan. Reject mo na lahat yan. Amen. Pag sinabi ng Diyos, cut off, cut off. Pag sinabi ng Lord, reject, reject. Pag sinasabi ng Lord, sunod, sunod. Amen. Dahil pag ginawa mo at sinunod mo siya, tandaan, tingin sa akin, walang pipigit, Diyos siya. Amen. Sabi ko, Diyos siya. Amen. At hindi ka suportahan sa Amerika. Hindi galing sa Amerika ang suporta mo, galing sa langit. At pag galing sa langit, hindi nauubos. Sa malakas ang malapak sa Diyos na buhay, hallelujah! Oh, precious Holy Spirit. We give you praise and we give you honor, O Lord. Hallelujah. Nasa 16 na tayo, mga kapatid. John 16:12. I have much more to say to you, more than you can now bear. 16:13. But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Listen carefully. The Holy Spirit will guide us into all truth. Anything about God, God's goodness, God's faithfulness, anything about God, He will tell you. Amen. Tingin sa akin ko, gusto niyo ng subok? Sabi ko, gusto niyo ng subok? Amen. Tanungin mo si Lord, tanungin mo si Holy Spirit. Holy Spirit, explain to me the faithfulness of God. Magugulat ka, i-explain niya sa'yo. Nakamamatay talaga pag walang alam, no? Para kayong mga nang-shock, ha? Pwede ba yun? Pwede yun? Pwede. Amen. Ulitin ko. Holy Spirit, explain to me the love of God. He will explain to you. Amen. Nakakamatay talaga pag wala alam. Meron palang ganon? Meron? Meron? Sabi ko meron? Yes. Ano, di mo alam. Ulitin mo ulit. O, palig na, leg. Nakamamatay talaga. Hindi mo alam. Okay? Sunod nun, pamata na. Okay? Gets? So the Holy Spirit will tell you everything about God. Tanungin mo siya. Holy Spirit, ano ibig sabihin ng God's faithfulness? He will tell you. What else? The Holy Spirit will tell you what is yet to come. Ito matindi. Sasabihin ng Holy Spirit sa iyo ano yung darating. Gusto niyo ba yun? Amen. Hindi propeta yung magsasabi, darating ang araw, kakain ka ng masarap. Hindi yun. Ang Holy Spirit ang magsasabi sa iyo, dahil nasa loob mo siya, palagi mo siyang kausap, hinayaan mo siya magsalita. Alam mo ngayong umaga, ang kailangan mo lang gawin, hayaan mo lang magsalita ang Holy Spirit sa iyo. At sasabihin niya sa iyo darating. Yung darating. He will tell you everything, all the things that is yet, what is yet to come. Gusto mo ba yan, Sister Mercy? Holy Spirit, can you share with me 10 years from now? Ano na? Amen. Kung kayo mga babaeng makukulit, mga single, Holy Spirit, may nakalaan ba talaga sa akin? Tanungin mo. Minsan siya sasagot. Magpapakita lang siya bilog. Wala. Ay, joke. Okay? Tanong ko kasi ng tanong. Ay, Holy Spirit, bakit bilog lang? Kailangan ba ko i-memorize yan, anak? Ay, kasi sabihin, zero yan. Ah? Okay? Ang daming para. Okay, sabi sa katabi mo, hindi ako yun. Okay? Tanong ka lang tanongin. Ang point dito, nasabihin niya ko ng darating. Gusto niyo ba yun? Ako gusto ko yun eh. Alam niyo, every 4 a.m. when I woke up, pagkalaga nagising, sabi ko, Lord, show our destiny.
Show me our destiny. Ambassadors for Christ. Sumagot eh. Hindi ko muna i-reveal. Pero, isa lang masasabi ko, kapit na kayo ng gusto. Sabi sa katabi mo, walang bibitaw. Malapit na tayo. Okay? Palapakan natin si Lord. Ano eh? Ayaw nyo muna ipasabi, pero alam ko na. Okay? Malapit na. Kaya kapit. Walang bibitaw. Tuloy-tuloy yung biyahe natin. Okay? Now, the Holy Spirit are already instructed us what to do and how to dismantle the weapon of the enemy. Meron akong gustong basahin dito. Sabi niya, okay? Sama yung part na yun. Dito po sa verse 8, 16:8. Okay? Teka ha. 16:11. Ito, pag nalaman nyo to, run out. Ito, pag nalaman nyo, ayan na, sabi mo sa katabi mo, purihin ng Diyos, pawisan na naman tayo. Okay? Tingin. Pag nalaman nyo to, abot ba sa likod, sis? Okay. Kahit sa kabilang kanto, abot to eh. Okay, pag nalaman nyo to, mag-i-enjoy kayo. Amen. Okay, 16:11. Nandiyan na? Amen. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. Amen. Tagalog. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Amen. Ano ang kalaban natin? Amen. Ano ba tinukot? Ano ang kalaban natin? Hinatulan na. Amen. Ka. Nung nasa Kapmagundiwa ko, ang lahat na nandyan, may kaso pa yan. So, nililitis pa. Pag hinatulan na, pinapadala sa bilibid. Amen. That's right. Sa Muntinlupa. Amen. Di na makalabas siya. Pag sabing hinatulan na, may verdict na. Pag may verdict na, yan na yon, final na. Amen. Amen. Ang Satanas, kita nyo, nakamatay talaga pag walang alam. Amen. Si Satanas, matagal na pala. Amen. Johnny, nakakulong na siya. Amen. Pero ang Satanas na ito, kahit nasa kulungan, bumubulong pa rin. Wala kang kwenta. Walang kwenta. Ikaw naman, dahil walang alam, nakamamatay, nakinig ka naman, walang kwenta. Bumubulong na yan, nasa kulungan na yan. Amen. Paano paniwalaan itong nakakulong? Kaya nga nakulong yan dahil makasalanan, maniniwala ka pa sa kasinungalingan niya? Amen. Dahil wala kang alam. Naniwala. Bumulong eh. Maghirap ka. Bumulong eh. Ikaw naman, oo nga, mahirap ako. Patay ka. Amen. Ang Satanas ay nahatulan na. Amen. Ang hatol sa kanya, impyerno. Amen. Alam mong ginagawa niyan? Nanglilin lang na lang ng ano? Ang impyerno para kay Satanas at sa kanyang mga alipores. Yes. Pero, ang sabi niya, baka makatsamba. At sad to say, nakatsamba nga. That's right. Pero hindi dito. Amen. Sabi ko hindi dito. Amen. Dun. Amen. Okay? Bakit? Hatol. Judged. Okay, sabi ko, judged. Judge. Ano na mali? Judged. Judge. With ED. Judged. Judge. Pag sinabing judged, past tense, may hatol ng bumaba. Amen. At pag nakulong na, hindi na makalabas tingin. Kung sa bilibid nakakapuga, pero sa kulungan ng Diyos walang nakakatakas. Hallelujah! At doon, sinulong si Satanas. Dahil nakulong na siya doon, ano mangyayari? Ang mga tunay na anak ng Diyos, ang mga hindi ignorante, ay lalabas at sasabihin, what a lie! I am living under an open heaven, no devil at all, because the devil ay nakulong na at judged na. Amen. 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 Pero kahit nandoon yan sa kulungan, bubulong pa rin. Walang kwenta. Bisaya pa, walang kwenta. Walang kwenta.
Kaya huwag kang makinig dyan. Pag sinabi sa'yo wala kang kwenta, ngiti ka lang. Sinong walang kwenta? Ako yung nasa labas, ikaw yung nasa loob, ikaw walang kwenta. Oo, di ba? Nag-gets ba to? Nag-gets ba to? Isang malakas ang palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! Tama, Dexter? Amen. Bakit di mo siya matatalo? Nasa kulungan na siya eh. Kaya ganun mo. O wala siya magagawa. Pero bakit tayo ang takot? May multo dyan. Takot ka na naman. Wala yan. Ngayon pag alam mo na, pansinin nyo, pag alam mo na, wala na magpapakita sa'yo. Amen. Pag alam mo na, wala na magpapakita sa'yo. Amen. Noong una, may mga nagpapakita sa akin eh. Nung hindi ko pa alam, pero nung malaman ko, sabi ko, nakakulong ka na eh. Paano ka makakalabas dyan? Hallelujah. Amen. Diyan pa? Amen. Oo ha? Malamig. Okay, pag alam mo na, di na yan makakalabas. Amen. So, pag-isabi sa katabi mo, nakakulong na pala. Ulitin mo, nakakulong na pala. Okay, wag ka na magpadaya. Sabihin mo, wag ka na magpadaya. Nakakulong na pala yan eh. Amen. Okay ba? Amen. Ang sarap din, no? Uwi tayo rito lahat. Pihirang kalaban natin nakakulong pala. Amen. Nakakulong na pala. Pero Amen. bakit ako nagpapaloko pa? Hira talaga. Ulitin mo, bandang dito na, hanggang dito na, dito. Kaya mo, isabi mo sa kanya, nakamamatay na ako pag walang alam. Pwede mo rin pisilin, medyo itiin mo lang din para ganun din. Okay? Kita nyo, ang sama ng walang alam. Ang sama ng walang alam. Mamamatay ka talaga eh. Yes, amen. Antabi mo, kalaban mo, nakakulong na. Judge na? Pag-ulit niya. Pronunciation. Judge ka. Judge ka. Hindi judge, kasi judge, eh, hukom yun. Tama ba? But with ED, judge ka. Okay? Wala na siya, kulong na. Amen. So ngayon, ano bang itutuloy pa ba natin itong laban na to? Amen. Ako ayoko na eh. Kala mo lalabanan nyo nakakulong na? Maliban na lang kung papasok ka rin sa kulungan, makakatagpo mo siya. Pakita na yung katabi mo, gustong pumasok sa kulungan. Ayaw daw. Nakuha mo? Amen. Bakit mo nakakatagpo si Satanas? Kasi ikaw mismo ang pumasok sa kulungan. At tsatsakin, dinayo! Ang ganda ng sabi mo. Dinayo mo pa. At dahil pumasok ka sa kulungan, matatagpuan mo siya. At tsatsakin ko sa'yo, gulpi ka. Amen. Pero pag may distansya ka at malayo, tingnan-tingnan mo lang, wala kang kwenta. Sino ako? Gumising ka nga sa katotohanan, ikaw yung walang kwenta, tingnan mo yung itsura mo. Oh. Basta ganun lang, pwede mo kausapin hanggang dito lang. Pero ewan ko ba, pumasok sa kukote mo, dahil wala kang alam, pumasok ka, teka Satanas, sa kukunin ko ng susi. Pinokso mo, ay namiss kita matagal na. Patay ka. But the Holy Spirit will tell you, and He is telling us today. Amen. Are you there? Amen. He is telling us today. Amen. Judge na ang kalaban mo, nakakulong na. Huwag ka na matakot sa kanya. Kahit anong paninira, kahit anong sasabihin, kahit anong gagawin niya, wala na siyang kapangyarihan. Sino ang may control? Sino ang may control? Tayo. Amen. Bakit tayo may control? Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. At pag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, magwala na. Kaya ngayon, naintindihan mo na, kahit ang buong puwersa, sabi ng Lord, even the gates of hell shall not prevail against you. Bakit? Nakakulong na pala eh. Yes. Amen. Hallelujah. Tuloy ang laban. Hallelujah. Hallelujah! Hindi talaga matapos. Holy Spirit pa lang ito, brad. Amen. Mayroon tayong may laman ito na may armor, may gifts, may fruit, sonship, andito lahat. Gagawin natin ito ng ilang oras, ilang linggo. Siguro mga hanggang July. Hindi ko mamadaliin. Itigil na natin ito. Nakulong ng blood eh. Gulpi na naman masyado. Huwag mo na mga tuluyan na pala. Ay, pagkasabi sa katabi mo, huwag mo na masyadong tuluyan kasi masyadong naman. Okay? Nakakulong na.
Alam mo, sa talas naramdaman ko asar na asar mo yun. But before you came here, I just want you to know, pinasurround ko na itong place na ito ng fire, walls of fire na ito. Nakita mo, kahit anong ginagawa natin dito, walang nagagawa ang kalaban. Amen? But I want you to know, pag uwi nyo sa bahay, ipasurround nyo rin yung bahay nyo ng walls of fire, ng presence ng Lord. Even your jobs, even yung hanap buhay mo, ipasurround mo rin. Bakit? Nakakulong na yan. Pero, oras na iyong intindihin yan. Pag inintindi mo at pinakinggan mo siya, para ka na rin pumasok sa kulungan at nag-meet kayong dalawa at nagkaroon kayo ng treaty. At sinasabi mo, from now on, I will listen to your lies. Pagkasabi sa katabi mo, huwag na huwag mong gawin yan. Ang haba pa nito. Pero yung asawa ko ay pag yan ay medyo tumingin na ng matalas. Hallelujah. Alam mo na. Okay? So, ngayong umaga, please open your Bible with me at the book of Acts. Acts na po tayo. At dito po tayo magtatapos. Are you blessed? Are you getting something from this? I said, are you getting something from this? Hallelujah. Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Pwede ka mag-witness kay Lord hanggang sa dulo ng mundo. Amen. Sino sa inyo ang gusto mag-tour around the world? Amen. Oh, pahalata. Tour ba ka mo? Hindi. Pag sabi ko mag-tour, pwede tayo mag-tour around the world. Ako, kung bibigyan ako ng Diyos ng chance na mag-tour around the world, I will go and have this opportunity to tour around the world, but not enjoying myself, but preaching the gospel. Aha. Ang sarap. Pwede pa lang makaikot sa buong sanlibutan, basta mayroong kang goal. Anong goal mo? To preach the gospel. Now let's have the baptism of the Holy Spirit. Are you ready? Okay, Acts 19. Okay, last po, Acts 19. Dito tayo mag-end. Baptism with the Holy Spirit. Babasahin ko sa Tagalog para maintindihan po natin. Holy Spirit, speak to us, move mightily in our midst. Mga Gawa 19, mula 1 hanggang 10. Basahin ko, nandiyan na po kayo. Gusto ko po sabayan niyo pa ako lahat. Sa inyong mga Bible, sundan niyo lang po sa inyong mga Bible. Nandiyan na po? Can you say amen? I said, can you say amen? Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubugdugin ng lalawigan hanggat na siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo sumampalataya? Hindi po, hindi namin marinig na may Espiritu Santo pala. Tugon nila, ayan, nakakamatay. Nabasa niyo? Na hindi na nila narinig na may Holy Spirit. Alam niyo, tingin sa akin muna. Tingin mo na sa akin. Ito mga mananampalataya na to, 30 years na, 12 lang sila. Then, ang church nila 30 years na. Ang member nila 12. Kita niyo pag walang Holy Spirit? Nakita mo, Brother Jerry, pag walang Holy Spirit? Mantakin mo 30 years na yung church. 12 lang ang laman, mga alanganin pa yon. Amen. Nakamamatay talaga. Tuloy natin. 3. Kung gayon, saan kayo nabautismuhan? Tanong niya, sa bautismo ni Juan. Ito na yon, John the Baptist. Sa tubig. Tugon naman nila. Kaya sinabi ni Pablo, binautismuhan ni Juan ang mga tumatalikod sa kasalanan. See? Ang baptism? Okay? Forgiveness of sin lang. Ipinangaral niya ang pagsisisi sa mga Israelita upang sila'y sumampalataya kay Jesus ang dumarating na kasunod niya. Nang marinig nila yun, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita sa iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Humigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpabautismo. Ilan lang member?
Dusi. Dusi lang. Pero anong ginawa? Tingin sa akin po. Ang Holy Spirit na itatak na sa atin na sumampalataya tayo sa Panginoon. But because hindi natin alam, nandyan siya, ang gagawin natin ngayong umaga, we will stir up the Spirit. I said, we will stir up the Spirit. Amen? Then I will lay my hands sa inyong lahat, isa-isa. Okay, di ko alam, mami, paano gagawin natin? Tila na lang. Ha? Medyo igilid na natin ng konti, pila. Tapos para magsasalita. Pagkatapos yung lay hands, balik kayo sa upuan niyo pag ganun tayo. Okay ba yan? Okay? Kasi ginawa ni Pablo, pinatong ang kanyang kamay at sila ay naka-receive ng Holy Spirit. Iba sa atin. Kasi nalaman na natin, tinatak na sa atin. Yes. Pero kailangan lang ding ma-stir up. Parang ganito, para maintindihan nyo. May nagbigay sa iyo ng kape. Galing Germany. Hallelujah. May nagbigay ng creamer sa iyo. Galing Switzerland. May nagbigay ng asukal sa iyo. Galing USA. Lahat imported. Tinimpla mo sa sobrang excited. Sobrang excitement mo, natimpla ka. Bilis, isang takal na kape, isang takal na creamer, asukal. Binuhusan mo ng tubig, hallelujah. Ang ginawa mo, tinungga mo ka. Ang sabi mo, ba't walang lasa? Akala mo ba important? Anong kulang? Imported yan eh. Masarap talaga yan. Ako, nakatikim na rin ako kahit paano. Mga imported, masarap talaga eh. Ang problema, kulang sa halo. Nung hinalo mo, nung ininom mo, imported talaga. Ibang-iba siya sa 3-in-1. Nagets? Nandiyan ang Holy Spirit. Kailangan lang may stir up. Pag na-stir up yan, doon magsisimula na magkaroon ka ng mga bagay. Mantagay mo nalaman mo, nakakulong ng kalaban mo. Okay? Mother, tulungan mo ako rito. Yung ano, dito. I-ayos lang natin yung konti. Kung pwede